Magandang araw po muli sa bawat isa. Isang karangalan po muli, makapag-share po ako sa inyo ng salita po ng ating Panginoon. Kaya ngayon pong araw ay nais po natin bigyan ng pansin yung sinasabi po ng Genesis chapter 1 verse 26. Kaya dito sa ating kapanahunan na po ay maraming pagkakilala na po sa Diyos sa iba't ibang paniniwala. Kaya meron pong tinatawag na Trinitarian, meron pong tinatawag na Oneness, na po, o sa iba-ibang mga paniniwala ng bawat sekta o reliyon. Subalit, ako sa side ko po ay nasa part po ako ng Trinitarian. Na po, kaya para po sa akin, kaya nais ko pong ipaintindi bakit po yun po ang aking paniniwala sa Diyos. At kung bakit po yun po yung aking pong kinakatayuan o aking sinasampalatayanan pinapaniwalaan na ang Diyos ay nasa Trinitarian. Kaya dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi po rito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Kaya dito po, sabi ng Panginoon, ngayon likhain natin ang tao. Kaya mapapansin po natin dito, ang Diyos ay meron siyang kausap bago sa lumikha. Bago maglikha ng tao, meron siyang kausap. Marami nagsasabi na ang kausap daw rito ng Diyos ay angel. Kaya nga po, kung susuriin po natin ang salita rito ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao natin. Ibig po sabihin ng natin na ito po ay nagsisimbolong kapareho o nagsasabi na ito ay yung kausap dito ng Diyos ay kanyang kapareho. Kanyang kumbaga kung tayo, halimbawa po magbubuhat po tayo ng mga bagay, halimbawa mabigat, hindi mo kaya mag-isang buhatin, ay hanap ka ng kasama na katulad mo na merong kakayanan na bumuhat at hindi ka kakuha ng kasama na walang kakayanan na hindi makakabuhat kundi makakasama mo yung kayang bumuhat. Ibig bang sabihin, yung kasama po rito ng Diyos ay kayang lumikha. Ang kasama rito ng Diyos sa paglikha sa tao ay pwede at kapareho niya na may kakayanan na lumikha. Kaya sabi diyan, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, yung lilikha na ng Diyos ang tao, ay nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, kung anong merong mukha sa katauhan ng Diyos, yun yung iniligay niya sa tao. Ang Diyos, may ilong, may mata, may bibig, may tenga, may kamay. Yun po yung inilagay niya doon sa tao. Kaya nga po, ang tao ay kalarawan ng Diyos. Ibig sabihin, nilikha, ang tao according doon sa kung ano meron sa Diyos na larawan. Kaya nga po, dito natin makikita yung isang bagay na napakahalaga, kung ano yung stand ng yung pananampalataya. Kaya kailangan, ito po lagi kong sinasabi sa church, kailangan ang pananampalataya mo tama. Hindi ka pwede magkamali sa iyong pananampalataya o sa pagkakilala sa Diyos. Dahil kapag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, ito ay possible na pwedeng maka-epekto pagdating sa kaligtasan mo. Kaya dapat ang pagkakilala mo sa Diyos ay tama. Kaya dito po,
na nilikha na ng Diyos ang tao ayon naman sa kanyang wangis, ay makikita po natin yung inilagay ng Diyos according sa kanyang wangis, inilagay din sa tao. Ano po yung inilagay sa tao na wangis ng Diyos? Kaya una yung larawan inilagay ng Diyos sa tao. Kung anong meron sa Diyos, ilong, mata, bibig, tenga, may kamay, may buhok, inilagay yun sa tao. Ano naman yung wangis na inilagay ng Diyos doon sa tao? Kaya according dito sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Una, ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Ibig sabihin, itong tatlong ito, siya yung bumubuo sa katauhan ng isang tao. Ibig sabihin, bagamat ako, iisa, ang nakikita po natin, pero yung kumukumpleto sa aking katauhan ay ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Ibig sabihin, bagamat ako isa, pero ang bumubuo sa akin ay ang tatlo. Yung spirit, soul, and flesh. Kaya, kung ang tao, bagamat iisa, pero ang bumubuo naman sa kanya ay tatlo. Yung soul and spirit and flesh. Kaya nga po, mapapansin po natin, kung titignan mo yung maging sa yung sarili, iba ang flesh mo, iba yung kaluluwa mo, iba rin yung spirit mo. Kaya nga pag po namatay po ang tao, yung kaluluwa po ng tao, yan ay umaalis, kaya nga po patay. Ibig sabihin, wala na ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, wala nang buhay ang kanyang physical na katawan. Kaya kung papansin po natin, kahit anong gawin mo dun sa katawan, taga-tagay mo yan, pagpatay na, hindi niya na mararamdaman kasi wala na po yung kaluluwa. Yung merong pakiramdam sa tao. Ibig sabihin, kung ang tao po ay bagamat iisa, pero binubuo po ng tatlo, spirit, soul, and flesh. Ganon din po ang Diyos. Kaya dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, kaya nga po doon po sa baptism, doon po sa Matthew chapter 28, sabi po rito, verse 19, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya, yung lumikha po doon sa tao, doon sa Genesis chapter 1 verse 26, yung nag-uusap po rito, yun po yung tatlo. Yung Ama, pati yung Anak, pati ang Holy Spirit. Sila po yung lumikha. Kaya nga po, mapapansin po natin, yung kasama po rito ng Diyos, kaya nga sabi po rin likhain natin ang tao, ibig po sabihin ng natin, meron pong kakayanan na lumikha. Meron po siyang authority, meron po siyang power para lumikha po sa tao. Kaya yung kasama po rito ng Diyos, yung nagpapahayag po rito, meron pong iisang Diyos, pero nagpapahayag o nagpapakilala po dun sa, o bumubuo sa isang Diyos, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya nga po meron pong tinatawag na Trinitarian. Kaya nga po sana maintindihan po natin, kasi nga po, kapag mali po ang ating pagkakilala sa Diyos, ito po ay makaka-epekto sa ating pong pananampalataya o maka-epekto po ito sa ating kaligtasan pagdating po ng panahon. Doon po ito magkakatalo. Pagharap na natin doon sa Panginoong Diyos balang araw. Kaya ito ay napakalaga na maintindihan po natin yung pagkakilala sa Diyos. Ano ba at sino ba ang Diyos? Tama ba yung sinasabi po ng Diyos po ay ba Trinitarian? Bagamat dito sa Book of Genesis to Book of Revelation, sa kabuuan ng Bible, wala kang mababasang Trinitarian, pero kung yung konsepto, yung ipinapahayag na patungkol po sa Diyos, nandoon po yung tatlo, yung Father, Son, and Holy Spirit in one God.
No po, kaya diyan po natin makikita, no po, na dapat, no, kasi kung papansinin po natin dito, hindi po pwede angel ang kasama po rito ng Diyos sa paglikha sa tao. Kasi kapag angel po yung kasama po rito ng Diyos sa paglikha sa tao, ang angel na ito ay isa ring manlilikha. Kasi ang Diyos lilikha ng tao, ibig sabihin, yung kausap dito ng Diyos kasama niya sa paglikha. Ibig sabihin, yung kasama po rito ng Diyos na po ay magiging katuwang niya sa paglikha sa tao. So, ibig sabihin, yung kasama po rito ng Diyos, isa rin pong creator. Kaya hindi po pwedeng ang angel ay isang magiging creator. Kasi hindi po pwede, kasi according po sa Hebreo, ang angel isa lamang katulong ng Diyos, na po alipin ng Diyos. Kaya hindi po siya pwedeng manlilika o maging makasama ng Diyos sa paglikha sa tao. Kaya nga po ang paglikha po ang kausap po rito ng Diyos ay kapareho niya na may kakayanan na lumikha, may authority na po na lumikha sa tao. Kaya nga po sana maintindihan po natin itong sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 26 na po na ang paglikha po na po sa tao, na po kung mapapansin po natin dito, babasahin po natin dito, ay may kasama po ang Diyos, at ang kasama po rito ng Diyos ay meron pong kakayanan. Meron na po siyang kakayanan na lumikha. Kaya yung dumating po ng punto yung pinapalaya na nagkasala na po si Eva at Adan. Dahil sila'y nagkasala na sumuway sa utos ng ating Panginoon. According po sa Genesis chapter 3 verse 22, sinabi rito, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya dito makikita natin nag-usap uli sila. May kausap uli rito ang Panginoong Diyos. Sabi niya, kapareho na natin ang tao. Kaya dito laging ang Diyos may kausap. At ang kausap niya po rito, mapapansin po natin, kanyang kapareho. Hindi pwedeng ang kausap niya po rito, hindi po kapareho niya. Kaya dito natin makikita na po, dapat ang ating malaman. Kaya nga po, may ganito tayong pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Kaya nga, kung meron po kayong katanungan, pwede po kayo mag-comment para ating pag-aralan. Ano po ang sinasabi ng Bible, ng salita ng ating Panginoon patungkol po, ano ba ang Diyos ba ay nasa Trinitarian? Ang Diyos ba ay nasa Oneness? Ano ba ang katotohanan? Dahil kapag mali po ang ating pong kinakatayuan o pinupunta na church na mali po yung paniniwala o doctrine, ito po ay may malaking epekto sa ating kaligtasan. Kaya aware po tayo, mag-ingat po tayo mga kapatid. Dahil hindi po biro ang pagpunta sa church ay ang nakasalalay po rito sa ating pagpunta sa fellowship, ang nakasalalay po rito ang ating eternal na salvation. Kaya dapat, mga kapatid, ingat po tayo lalong-lalong po sa pagpasok o pagpili ng isang sekta o fellowship na ating pupuntahan. Dahil makaka-epekto po ito sa ating kaligtasan. Kaya yun lang po ang nais ko pong i-share. Sana po meron po kayong naintindihan, naunawaan sa maikli, sapagkat ang ating channel ay nasa ating pag-share ay nasa 15 minutes po lamang. Kaya maraming salamat po sa inyo, at bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, salamat po sa araw pong ito. Dalahin ko po na patuloy niyo po kaming bigyan ng kaalaman na maintindihan namin ang mga salita mo. Tulungan niyo po kami maunawaan, at kung maaari buksan niyo po ang aming mga puso isipang espiritual upang maintindihan namin ang iyong mga salita. Sa umaga pong ito, ikaw po ang siyang maluwalhati at may taas, sa ngalan po ng imbugtong na anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kaya yun lang po, at God bless po sa inyong lahat. Kaya sana po ay subaybayan nyo po ang channel na ito, pagkat marami pa po tayong pag-uusapan, marami pa tayong pagkukwentuhan patungkol po sa salita ng Panginoon, at nawa makatulong po ito sa inyong paglago lalong-lalo na po sa pagkakilala po sa Diyos. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.